Sinamahan ni Cairo si Lola Marina sa palengke upang tumulong sa pagbubuhat ng kanilang mga pinamili. Habang naglalakad sila, napansin ni Cairo ang ilang tindera at mamimili na palihim silang tinitingnan at nagbubulungan. Ngunit sa kabila nito, nanatiling kalmado si Lola Marina at tila hindi ito pinapansin. Huwag mo na pansinin sila, Apo. May araw din ng mga tismusang yan. Sanay na po ako, Lola. Salitang naman po yan. Tara na po. Walang magawa sa buhay, magkakasakit kapat di nakasagap ng sismis. Kaligayahan na nila yan ang pag-usapan ng buhay ng may buhay. Uwi na po tayo. Bago umuwi, dumaan muna sina Lola Marina sa pwesto ni Amor upang bumili ng ilang prutas tulad ng mangga at saging. Bahagyang kinabahan si Cairo nang muli niyang makita si Amor, ang babaeng minsang nagpatibok ng kanyang puso. Saglit silang nagkatitigan at tila bumalik ang mga damdaming pilit niyang kinalimutan. Napawi ang kanyang kaba nang ngumiti si Amor at sabihing masaya itong muli silang nagkita, dahilan upang muling gumaan ang pakiramdam ni Cairo at mapangiti rin siya. Magandang umaga po, Lola Marina. Kumusta po kayo? Mabuti naman, pagbilan mo nga ako ng manggang hinog at saging. Sige po, sandali lang po. Hello, Amor. Hi, Cairo. Masaya akong makita ka. Wala na, umurong na ang dila. Ito na po ang order nyo. Cairo, eto na yung binili nyo. Salamat ha. Sige, maraming salamat. Sa di kalayuan, nasaksihan ni Aling Salve ang lahat, at hindi niya ito nagustuhan. Tutol siya kay Cairo, bukod sa hindi ito mayaman, isa pa itong aswang sa kanyang paningin. Kaya naman nang makaalis na ang maglola, agad siyang lumapit sa kanyang anak upang kausapin ito. Anak ng 7 kuba! Anong ginagawa na maglolang aswang sa pwesto namin? At nagawa pang makipaglandian ng anak ko, teka lang. Nang lapitan ni Aling Salve si Amor upang kausapin ito, hindi na niya napigilan ang galit at inis sa anak. Sa harap ng maraming tao sa palengke, pinagalitan at pinagsabihan niya si Amor, dahilan upang mapatingin at magbulungan ang mga nakapaligid. Nanatiling tahimik si Amor habang ramdam ang bigat ng kahihiyan sa sitwasyon. Kuha mo pa talang makipaglandian sa kairong aswang na yun. Ano bang sinasabi mo, ma? Bumili lang sila ng prutas. Bumili! Umayos ka! Matotoo lang yun. Wala akong ginawang masama, ma. Hindi kita inutusan na magbantay dito sa pwesto para ligawan ka lang ng kung sino-sino. Yan ka na naman, ma. Makakabinta ka naman, wala nga yun, ma. Huwag ka na magpalusot pa, nakita ko mismo. Ma, wala talaga yun. Nagtanong lang siya. Jason, ang gusto ko para sa'yo, maraming pera yun. Ayoko sa kanya, ma. Mayabang, puros forma, wala namang sinabi. Anong sabi mo? Siya ang papakasalan mo. Hindi, ma. Masakit sa ulo. Hindi pa doon nagtatapos ang sagutan ng mag-ina. Lalong nagalit si Aling Salve nang sumagot si Amor. Ramdam ni Amor na mas gusto ng kanyang ina si Jason dahil may kaya ito sa buhay at kilala ang kanilang pamilya sa baryo. Ano mo ito sa kukuti mo? Wala akong balak na magkamanugan na aswang. Mayaman ang bagay sa'yo, maraming pera dapat para sunod ka sa layayaw. Wala kang utang na loob, kahiya-hiya ka. Ako ba talagang sunod sa layaw, ma, o ikaw? Anong sabi mo? Hay nako, Amor! Marunong ka nang sumagot. Matigas na ang buto mo. Anak lang kita. Oras na malaman ko na nagpapaligaw ka sa aswang na yon, lumayas ka na! Dinig mo, Amor! Peste ka! Nakarating na sa bahay sina Cairo at Lola Marina, ngunit hindi mapakali si Cairo. Halatang nag-aalala siya para sa dalaga, ngunit wala siyang magawa kundi ang mag-isip at maghintay. Kanina ka pa walang kibo, Apo. Nakita ko po kasi si Aling Salve panigurado mapapagalitan na naman si Amor. Mayabang kasi si Salve, gusto instant yaman. Sobra naman kasi si Aling Salve sa anak niya. Kaya yan iniwanan ng asawa, masyadong mataas ang tingin sa sarili. Nakakawa naman. Buhay yan, Cairo. Matuto tayo. Gusto mo si Amor? Halata kasi nag-aalala ka sa kanya. Opo, matagal na pero binasted po ako eh. Ha? Bakit? Tinakot ni Aling Salve na itatakwil siya kapag naging boyfriend daw ako. Grabe naman yan mo na, inggit lang yun, wala kasing love life. Salamat Lola, kinakabahan lang ako.